Brokles, ngano taga Cebu lahiman ang stand sa taga Davao about the diet issue? Tanong galing kay Ben Dusina. Yes, bigyan natin pansin niya ngayon. Ngano taga Cebu lahiman ang stand sa taga Davao? No, hindi lang. Cebu, para ang Cebu, kung sabihin natin sa strict sense, sila ang tama. Ang sinasabi nila ang tama. Tama din ang sa Davao. Ang problema lang yung sa Bohol in particular, no? Tama din. Kaso lang, mayroong receive din na hindi masyado makapag-explain kung ano ang ibig sabihin sa gagawin literal. Maraming salamat sa tanong, no? Maraming salamat sa tanong. So, yung akin sa opinion, yung aking inalinis about sa how to explain gagawin literal. Upang maintindihan. No, upang maintindihan. At maging usa tayo. Kasi mali ang pang-explain sa iba, mali. At upang ma-justify nila. Pero ang another mali, mag-justify sila sa mali nilang pag-intindi sa kanyang literal. Mag-justify ang iba at ang kanilang justification is contrary to the said or the so-called dahil literal. Contrary na. Hindi na ayon. Yan, ating explain ngayon, ha? Hindi masyadong na-explain sa ibang safety or sa ibang katoliko ang sinasabi na dahil literal. Okay. Gamit tayo ng mga banal na mga libro natin. No? Gamit tayo na ma-explain ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus. So, remember mga kapatid, ang Panginoon Hesus ay may dalawang kinaya or nature. Diba sa lalong yung kinaya, no? Dahil dyan, tinatawag at tinatawag yang hypostatic union. Yan mga kapatid. Now, what is hypostatic union? Ang hypostatic union ay ang dalawang likas, no? Nature ng ating Panginoon Hesus, ang bilang Diyos at ang bilang tao. Ang salitang hypostatic ay galing sa wikang Griego, no? Sa Matsagles. Na salitang hypostasis na ibig sabihin ay persona. Hypostatic union, ha? Ibig sabihin ng hypostatic union ay mangyari lang or ang hypostatic union ay mangyari lang sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi ito mangyari sa ibang tao, no? Now, ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ito, ha? Dahil sa katotohanan na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, lumabas ang tanong nang namatay ang Panginoong Hesus, namatay ba ang Diyos? Ito, no? Kibagyan, ha? Dahil ang Panginoong Hesus ay namatay, lumabas ang tanong, nang siya ay namatay ba ang Diyos? Yan ang ating sagutin. Ang sagot, hindi. Kasi ang Diyos ay walang katapusan. Wala siya kamatayan. So, ibig sabihin, hindi namamatay ang kanyang pagiging Diyos. Yan ang ibig sabihin niya. Dalawa ang kanyang likas. So, malaman natin. Now, ngunit may mga tao na nagsasabi na namatay din ang pagiging Diyos. Ito na mali. Ng Panginoong Hesus, nang siya ay namatay. Mali yan. Dahil siya ay tunay na Diyos at magawa niya ang lahat pati ang pagpakamatay. Yan ang satanic reason. Paano mamamatay ang Diyos? O paano magpakamatay ang Diyos na siya ay wala magkamatayan? Ang Diyos ay walang kamatayan. At hindi din pumasok sa isipan ng Diyos ang sinasabi ng ibang sinde na kung magpakamatay ang Diyos ay maaaring mamatay. Hindi yan pumasok sa kaisipan ng Diyos. Yan ay pumasok lang sa mga tao na nagpatutuon
ay mataas ang kanilang nalalaman. Yung masyado mapataas upang madaig nila o mananay upang sila ay upang madaig nila ang nagtugi or ang diskusyon or debate. Mali. So, ang gagamitin nila yung naisulat sa San Juan 10:18. So, ito ang basihan nila. Basahin natin mga kapatid, yung sa 18, sa 10:18, no? Ng Juan, atin basahin. Ito ang gagamitin nila bago ating step by step ang pag-explain. Ito. 10:18, ito ang sinasabi. Wala'y makahimo pagpatay ka na ako. Magpakamatay ako sa ugalingon kong pagbuong. So, ang kamatay ng Panginoon sa ay dahil sa kanyang kalooban. So, kung mayroong gusto mo patay niya na hindi, yan ang kalooban ng Diyos, hindi sila makagawa kasi Diyos ang Panginoon sa Kristo. Ito ba? May gawa ako sa paghalag sa akong kinabuhi. O may gawa ako o sa pagbawi ni Eli. Ito pa lang, malinaw na hindi mamatay ang kanyang pagiging Diyos. Kaya kung ang pagka-Diyos niya ay namatay din, sino man ang babawi? Yung mga gumagamit, si Ibn ang gumagamit nito ay parang kayo mga kapatid, ang suggestion ko sa inyo mga ibang safety na hindi naman ayon sa explanation ng simbahan ng itinuturo, magsamba kayo tuwing linggo at magrosaryo kayo upang hindi makapasok ang masamang espiritu sa inyo na magdikta ng maling pangangatarungan. So, upang maintindihan ninyo, ano ang ibig sabihin sa sinasabing God ay literal? Dahil hindi nila naintindihan kung ano ang sinasabi dyan, i-explain natin ang mamaya. Mga natwira sila gamit ang Juan 10:18. Bakit? Isipin ninyo, balikan ko basa. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi o may gahom usap ako sa pagbawi na ini. Paano babawiin ng Panginoon Sus ang kanyang buhay kung pati ang kanyang pagka-Diyos ay namamatay? Mga kapatid, palaging magdasal, humingi ng karunungan sa Diyos. So, sa Juan 10:18, malinaw na maintindihan dito na ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus ay hindi mamamatay. Kasi sino ang babawi sa kanyang buhay kung mamamatay ang Diyos? Ang sagot naman nila, ang Diyos Ama. Parang lalabas na ang iba natin mga kapatid na sa Ibli ay little knowledge. Bakit? Isa lang ang Diyos. Sino ang babawi sa buhay natin Panginoon Sus bilang tao kung pati ang kanyang pagka-Diyos ay namamatay? At ang sabi naman nila, ang Diyos Ama ang bumabawi. Bakit? Dalawa ba ang Diyos? Kung namamatay ang pagiging Diyos ni Ginoong Hesus at mayroon pang Diyos Ama na nanatili, lalabas na dalawa ang Diyos. Mga kapatid, magdasal palagi at palaging sumunod sa simbahan. Kasi hindi tayo maging Kristiyano kung wala ang simbahang Katoliko. Isipin ninyo yan, mga kapatid ko, mga modernes, mga kapatid ko, mga Katoliko na malapit na maging modernes. Kasi modernes hindi yung ang pati, yung pagka-Diyos ng Panginoon Sus ay namamatay din. Modernismo yan. Bago tayo umasa sa CCC, ang mga lahat ng ating mga theologian, mga hierarchy, dito muna tayo. So, malinaw aking balikan. May gawa ako sa paghalad sa akong kinabuhi o may gawa ako sa pagbawi na ini. Kini ang isugo ka na ko sa akong amahan. So, being one of the person of God, inuutos siya ng God the Father. But it does not follow na ang Panginoon Jesus ay namamatay, mayroon pang Diyos. Wala na, kasi isa naman ang Diyos. Mag-aaral naman tayo muli about Trinity. In God, there are three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Isa lang sila
bilang Diyos. Kung namamatay pati ang pagka-Diyos ni Lord Jesus, di wala. Apil pati ang Ama at ang Espiritu Santo. Kasi isa lang ang Diyos. So yan, mali na sila. Ito pa, basahin natin ang 1 Pedro 3:18 mga kapatid. Upang maintindihan natin ang 1:18. That is why mga kapatid, read the whole Bible. Read the whole Bible. Kapag hindi mo nalabasa ang buong Biblia, mayroon pang isa. Listen to the church. Kasi ating balikan, kung wala ang simbahan, hindi tayo maging Christian. Ibig sabihin, kung ano ang itinuturo ng magisterium, ng Santo Papa, yan ang paniniwalaan natin. Hindi yung opinion lang sa ilang simple na hindi na ayon sa simbahan ang kanilang pangatwiran. Yung mga modernist. Now, ano ba sinasabi sa 1 Pedro 3:18? Ito. Basahin natin mga kapatid. Step by step kung ang aking pag-explain upang maintindihan yun. No? Maintindihan yun. Okay, 3:18. Anong sinabi? Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungkol sa atong mga sala ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios gipatay siya ingon nga tao apan gibanaw ingon na espiritu. So sa sinasabi nito pinatay siya bilang tao, ang explanation siya hindi masyadong nakaintindi sa dadalhin literal na namatay ang Diyos sa pamagitan sa pagkamatay sa pagkatao ni Lord Jesus. Yan ang mali. Mali yan. Kasi ang Diyos ay walang katapusan. Siya ang Alpha at ang Omega. Basahin natin mga kapatid ang Revelation 1:8. Ang Diyos ang Alpha ang Omega. Siya ang simula at siya ang katapusan. So paano siya maging mayroong katapusan? Kung naman mamatay ang Diyos, isaya natin paniniwala sa Diyos na mayroon naman siyang kamatayan. Mawawala man din siya. Mawawala naman. Ano yan? No? So, uno-so. Ako ang Alpha o ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Diyos na labing kamanan. Ang Diyos karon ganyato ang ano I am the Alpha and Omega. Ako ang simulan at ang katapusan. I am the beginning and the end. So paano masasabi? So intindihin natin ang dalay literal kasi ang mga sasabi na ang pagiging Diyos ng Panginoon Jesus ay namamatay din. Hindi yan ang ibig sabihin sa dalay literal. Mamaya, papunta tayo dyan. Hindi tayo maglokso-lokso. Okay. Bakit hindi mamamatay ang Diyos? Kahit ang Diyos na anak ay nagtatawang tao, dahil ang Diyos ay hindi mababago. Basahin natin mga kapatid, Tagalog, no? Santiago 1:17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng magyamang pagbabago. Ang Diyos ay hindi magbabago. So kung ang Diyos ay mamamatay, tuloy ang Panginoon Jesus ay nagkatawang tao at namatay, ibig sabihin, nabago ang Diyos. Magdasal tayo palagi mga kapatid. Magdasal tayo. At palagi natin isipin yung mga hindi masyado nakaintindi sa dalay literal na kung wala ang simbahang Katoliko, hindi tayo maging Christian. Kaya by always thinking of that, we follow the church. We obey the church. Yan, mga kapatid. Obedience. Obedience. Sino naman tayo na kumuntra sa tinuturo ng simbahan dahil lang sa mga bagay na hindi natin masyadong naintindihan? Mga kapatid,
Yan ang sinasabi ni Saint Clement na kinot niya sa isinulat ni Saint Paul na paniniwalaan mo na upang maintindihan, hindi intindihin upang mapaniwalaan. Faith seeking understanding, not understanding seeking faith. Sinasabi ba yan o pipanayan ba yan ng Diyos sa pamagitan ni St. Paul? Atin mo sa mga kapatid ang 2 Timoteo 1:8. Ito ang sinabi. 1:8. I'm sorry, 7. Not 8, no? Ang 2 Timoteo, no? Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 7. Palandunga, kining akong gisulti, kaya ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Dinhi ibase kung hindi ko na kalimot, no? Si St. Clement sa 12th century or sa Middle Ages. Sinabi niya na paniniwalaan mo na upang maintindihan. Hindi intindihin upang mapaniwalaan. Kasi it is na kaya, nakadyan. Kung intindihin upang mapaniwalaan, it is yan understanding. Ang sa Christian religion is faith to obey, believe first upang maintindihan. Kasi ang Diyos ay hindi natin siya matugkad kung ano ay yung sadalo. Ang Diyos ay hindi natin siya matugkad. Binigyan niya tayo na mag-search, magtuki, pero hindi ang buong katotohanan. Mababasa ba? At ito sa mga kapatid ang Ecclesiastes 3:11. Ito ang sinabi. Ecclesiastes. Kaya, Ecclesiastes 3:11. Ito. Ecclesiastes 3:11. Nagtagal siya gustong panahon alam sa tanang butang. Miyatagal kita niya kaikag pagtuki sa may tabo sa umabot na panahon. Apan wala kita niya tangi katagbawan sa pagsabot, sa hingpit, sa iyang gibuhat. Yan, mga kapatid. Napahayag din ito na hindi natin matungkad ang Diyos. So, hindi tayo mga natuwiran upang ma-justify natin maling mga pag-intindi. No, we always remember sa mga sinasabi sa mga santo na tulad ni St. Clement na intindihin na paniniwalaan upang maintindihan. Faith seeking understanding, not understanding seeking faith. Kasi ang understanding seeking faith, it is na yan na understanding. Now, ito ba? So ang Diyos ay hindi magbabago? So bakit? Bakit tayo magsasabi na ang Panginoong Jesus ay ang dalawang likas niya ay namamatay? Pero yung mga nagsasabi na God ay literal, listen carefully mga brothers and sisters, yung mga kapatid natin nagsasabi na God ay literal, marami na ang aking tinanong. Sa panahon na ang Panginoong Jesus ay namamatay, ang dalawa bang likas niya ang namamatay ba ang dalawa niyang likas? Wala nang sagot na matino. Wala na. Mga tanungan, magbigay ng mga pangatwiran, magkosong na kasulatan, pero hindi na haom sa kanyang rason. O hindi na tumpak sa tanong. Nang si Panginoong Jesus ay namamatay, ang dalawa ba niyang likas ay namamatay din? So, dapat hindi natin na always remember, palagi kong itong issue ko. Obedience. Obedience. Obey always the church. What is taught by the church, always accept or always believe. Di kay mga tanungan pa. Now, so, ang ganda
gaday literal mga igsoon, no? Ang gaday literal mga kaigsoon, ang mga igsoon, ang ipasabot nga si Lord Jesus totoong namatay sa cross na isang Diyos na nagkatawang tao. Yan ang ibig sabihin sa gaday literal. Hindi ibig sabihin na ang dalawang likas niya ay na ano bang nahulot? Nahulot pagkamatay. Absent mo dapat lecture sa maestrana, no? Nahulot, ubos, ubos, parang hindi na tumpa, no? Nung laman, no? Ubos. Lahat namamatay, lahat ang dalawang likas niya. Hindi yan ang ibig sabihin sa dahil literal. Hindi yan. Ang sinasabi sa dahil literal, ang ibig sabihin ay dahil ang Panginoong Isus ay Diyos, sinasabi natin na totoong namatay ang Panginoong Isus sa cross. Ang point diyan ay totoong mayroong Jesus Christ na namamatay sa cross. Yan ang ibig sabihin. Kasi sa Middle Ages, ang ibig during sa time ni Arios, hindi sila naniniwala na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Kaya, itinuturo ang simbahan doon sa Council of Trent, sinasabi na we see God died since Lord Jesus Christ is true God and true man. But it does not follow that Jesus died in his divine nature. Hindi. Wala mga aklat natin. Kahit anong aklat sa simbahan, kung ang mababasa natin, Jesus died not as God but as man. Basahin natin nga lahat kasi mayroon kong natin siya. So, ang gaday literal, sa mga hindi nakaintindi, ang ibig sabihin niyan ay dahil ang Panginoong Isus ay Diyos na nagkatawang tao. Na mayroong nagtuturo actually sa Middle Ages na hindi totoo na mayroong Lord Jesus na namatay sa cross. Mayroong Jesus kasi hindi naman sila marami namang hindi mag-Lord. Sa Middle Ages, mayroong mga taong, even sa early Christians, mayroong mga taong na nagsabi na hindi totoong mayroong ibinako sa cross. So, hindi totoong namatay si Lord Jesus. Ang sabi nila, yung nagpanggap lang ng namamatay, kung hindi totoong namatay, nagpanggap lang. Yan, mayroong mga rumors yan. Mayroong mga nasasabi nga noon. So, ang simbahan, nasasabi na, totoo, mayroong namatay sa cross. And he is true God and true man. Na mga isoon. So, hindi natin mabuti, no? Now, sa kamatayan na natin Panginoong Isus ay hindi namamatay ang kanyang pagka-Diyos. Kasi ang Diyos ay walang simulan, walang katapusan. So, iwasan niyo mga kapatid yung magsabi na kung kanuman ng Diyos na magpakamatay, sino kayong hindi. Sino kayo musupak? Hindi yan mangyari. Reason lang yan sa mga taong nagpanggap na tunay na Christian. Pero totoo, hindi na tunay na Christian yung mga taong yan. Pag magsabi ka na ang pagka-Diyos ng Panginoong Isus ay namamatay, hindi ka na totoong Christian. You are in course automatic excommunication. In course na. Based on Canon Law 1364, nakiagog na kasa is automatic excommunication. Tingnan ninyo mga kapatid, yung mga nagsasabi na ang Panginoon Isus ay namatay din ang kanyang pagka-Diyos. Tingnan ninyo, hindi kamatay ninyo, di ba? Sirado ang langit sa inyo. Kung hindi kayo magsisi. Ay kung ano ang itinutulog sa simbahan, ay tanggapin sa langit. Ibig sabihin, kung magtulog ka agad sa itinutulog ng simbahan, ay sirado ang langit para sa inyo. Kasi, ang itinutulog ng simbahan ay tanggapin sa langit. Ang simbahan ay nagtuturo nang ang ating Panginoon Isus ay namamatay, hindi namamatay ang kanyang dalawang likas. Ang isa lang ang being human. Yan ang itinuturo ng simbahan. Kaya,
kung kayong mga nagsasabi na ang dalawang likas ay namamatay, magpakamatay kayo ngayon at makikita ninyo na wala kayong room sa langit. Ito, basahin natin mga kapatid. Matthew 6:18. Kasi 9, ang mali lang manggod sa iba natin mga kapatid, yung ibang saved ay nakalimutan na nila ang authority ng simbahan o power ng simbahan na ibinigay ng Diyos sa kanya. At ito sa'yo, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa kingharian sa langit, ang imong idili sa yuta, idili usab dito sa langit, o ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unsay gitudlo sa simbahan? Jesus died not as nagbatas man. So kung kontra ka dyan, sila doon ang langit para sa inyo. Kasi hindi man yan itinuturo ng simbahan. Ang tanggapin sa langit, iyong itinuturo ng simbahan. Ang itinuturo ng simbahan, ang Panginoon Diyos ay hindi na mamatay sa kanyang pagiging Diyos. Yan ang tanggapin sa langit. Pero kung tuturo ka na ang dalawang likas ng Panginoon Diyos ay namamatay, sila ang langit para sa iyo. Yan ang isipin ninyo. Yan ang isipin ninyo. Always obey to the church. Because the church has the power to test what is right and what is wrong, or what is true. Yan mga kapatid. Palagi niyong isipin, kayo mga nagtuturo na mali, na kung wala ang simbahan, ay hindi tayo maging Kristiyano. Ibig sabihin, utang natin sa simbahan ang ating pagiging Kristiyan. Palagi ninyo yung iisipin. Now, so again, ang ganda din nila mga kapatid, ating balikan, ang totoong esensya ay hindi yan natuturo na ang pagka-Diyos na natin Panginoon Isos ay namamatay din. Ang ganda literal ay nagsasabi, ang ibig sabihin yan ay totoong mayroong Jesus Christ na namamatay. Yan ang esensya. Na ang Jesus na yon na namatay sa cross ay totoong Diyos at totoong tao. Napa? Ang Diyos mga kapatid ay Espiritu. Ang soul o kaluluwa ng tao ay Espiritu. Ang tanong, nang tayo'y mamamatay dito sa lupa, namamatay ba rin o nawawala ba rin ang ating kaluluwa? Ang sagot, hindi. Remember, ang tao ay composed of body and soul. Basahin natin mga kapatid upang malaman sa mga hindi pa nakaalam na ipinayag na yan sa banal na kasulatan. Basahin natin mga kapatid ang Genesis 2:7 na ang tao is composed of body and soul. Sa New Testament, basahin din natin. Pero dito muna sa Old Testament. Kasi ang Old Testament is a prefigure of the New Testament and the New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Basahin natin mga kapatid ang Pilipos sa Genesis 2:11. Ito ang sinabi. Unya, mikuha ang Ginoong Diyos o yuta. Kung nagbuhat siya ang tao, gikan nini. Giyoy pa niya ang buo sa ilong sa tao sa makapabuhing gininhawa. Makapabuhing gininhawa, ha? This is about soul. O ang tao nakabaton o kinabuhi. That is why ang tao matay kung magbulag na, mumubulag na niyan kalag. So pag pasok sa makapabuhing gininhawa na ibinigay ng Diyos sa katawang kanyang ginawa, katawan ng tao, ang tao ay nakabaton ng buhay. Ano ba yung nakabaton? Nakabaton ng buhay o nabuhay. Dahil dyan, itinuturo, klarong itinuturo ng Panginoon Isos na ang tao ay composed o body and soul. At ito sa mga kapatid at sa theologies, ito. Ayaw kamukhalok na itong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Inunuha, kanukin niyo ang Diyos na makalaglag sa lawas o sa kalag dito sa impyerno. Ang kalag, dili mamatay. Kaya itapo mo na sa impyerno. Sa impyerno, wala na itatapusan. Buot pa sa buot, dili mawala ang kalag. Unlike sa itinuturo ng mga
Bautista o sa ni Juba. Naman sa kamatayan sa tao, pila ka tuig mawala na ang kalag. Wala na, totally wipe out. Wrong. So, isipin ninyo ha, ang kalag ay hindi mawawala. Ibig sabihin, hindi matatapos o hindi mamamatay. Pero basahin ko pa ang sa Matthew 13:42 na ang kalag ay walang katapusan. Ang kaluluwa ay walang katapusan. 13:42, ito ang sinabi. O itapong sila ito sa uno nga nagilaap din magkago sila. Okay. Sorry. Sa Matthew 25, wala katapusan. Daladay. 25, 46. Ito. Sa Matthew 25, 46. Ito ang sinabi. 25:46. Busa ini sila ipadala kato sa walay katapusang silot. Walay katapusang silot. Magkasabot ang kaluluwa ay walang hangganang magdusa. Apa na mga tarong watos kinabuhi na yun. Magilaw na ang kaluluwa ay walang hangganan. Hindi ma-wipe out, hindi mawawala. Now, bakit kinukot yan? Kasi upang maintindihan na tuwing ang Panginoon Jesus ay namamatay, hindi na mamatay ang kanyang pagiging Diyos kasi ang pagiging Diyos ay Espiritu. Kung hindi mamamatay ang kaluluwa, ano ba ang pagiging Diyos ng ating Panginoon Jesus? Isipin niyo mabuti yan mga kapatid na hindi na lalo nakaintindi sa galay na sila. Ang kaluluwa ng tao ay walang hangganan. Ang Diyos pa kaya? Ano ba ang mga pag-iisip ninyo? That is why I always say, always pray, always go to church every Sunday, always pray that soul rosary. Ask the mercy of our Lord Jesus Christ. Ask the mercy of the Holy Spirit. Pray the Holy Spirit. Ask the intercession of the saints. Upang hindi tayo mailihis sa ating pag-iisip kasi ang diablo ay palagi nasa ating tabi. So malinaw, ang kaluluwa ay walang hangganan, ang Diyos pa. Dahil sa matay ng Panginoon Jesus, sasabihin natin na literal na wipe out ang pagiging Diyos niya, yan ay satanic. Kaya iwasan ninyo yan mga kapatid. Kasi yan ang atin sa inyo sa impirno. Yung mga saved din na hindi na masyado nakaintindi sa literal. Ang kaluluwa walang hangganan, ang Diyos pa. Spirit, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesus ay Spirit. Sinasabi na natin ba sa mga kapatid ang 1:4-24, ang Diyos ay Espiritu. Nga, sabihin ninyo mga hindi nakaintindi about gaday literal na ang pagiging Diyos ng Panginoon ay namamatay din. Ano ba kayo? Muna sa instruction, sabi ng Panginoon ni Judas, mabuti pa lang, hindi, mabuti na lang, mabuti pa, hindi ka naging tao sa mundo. Aking basahin yan mga kapatid. May paiwan na lang tawa tao sa kalibutan, kahit sa buyon ta, butulo ta, atin sa tinsin sa simbahan. 1:24. Ang Diyos Espiritu. Masin, ang Diyos Espiritu, kung katong magsimba kanya, kinala magsimba niya sa Espiritu sa naturan. Ang kaluluwa, Espiritu din. So, sino ang mas may kapangyarihan, ang kaluluwa o ang Diyos? Na ang Diyos ay siyang gumawa ng kaluluwa, siyang nag-create ng kaluluwa. Ang kaluluwa ay sinasabi ng Panginoon Jesus na walang hangganan doon sa impino kung siya ay masama. Pero bakit sasabihin ng iba, sasabihin ninyo mga hindi ba sa doon nakaintindi sa ganyan literal, na ang Panginoon Jesus, tuwing namatay din ang kanyang pagka-Diyos, ang pagiging Diyos. Na ang Espiritu ay walang katapusan. Unang mga kapatid, palagi magsimba. Yeah. Upang hindi kayo ma-deceive, ibig sa disimba, then, always pray the rosary. That's the two weapons. The big weapons. Nga, magagamit natin upang hindi tayo ma-daig sa masamang espiritu. Aking balikan ang kaluluwa ay walang katapusan. Ang Diyos pa kaya. Kaya, noong ang Panginoon Jesus ay nagkatawang tao, ang kanyang pagiging Diyos ay nanatiling walang kamatayan. Napakalinaw ang teaching sa simbahan.